Good day everyone. Ito po at ako po ay nakabili ng ube at ito po ay sa unang proseso ay hinuhugasan ko muna upang sa gayon sa aking paglalaga nito ay malinis na siya. At ito po malambot na siya. Tinusok ko ng tinidor and okay na siya. So pwede na siyang hanguin sa ngayon at akin po siyang babalatan after kong hanguin at habang mainit pa po siya ay akin po siyang babalatan kaagad nang sa gayon po ay maging mas mabilis at mapadali para sa akin ang pagbabalat niya, kasi po pag lumamig po siya ay medyo mahirap na po siyang balatan pa. After naman po niyang mabalatan, gagamit po ako ng gadgaran upang siya po ay pinuhin at dahil nga po siya ay root crops ay atin pong alisin yung mga, kung napapansin nyo may mga ugat-ugat siya, so kailangan po natin siyang tanggalin talaga kasi po siya ay sasama dun sa pagluluto at mahihirapan na po tayo lalong alisin siya. Sa ngayon po ay akin na po siyang nagadgad at lalagyan ko na po siya ng 2 gatas na malapot. Yan po yung pauna na ingredients na inilagay ko. Pangalawa naman po ay yung cream, Nestle's cream. 2 rin po na Nestle's cream. Yan po yung magsisilbing magpapalapot palalo sa kanya. At 2 rin po na gatas na malabnaw ang kasama niya. Bali po sa 3 kilo na ube ay bali 3 klase rin po ng ingredients ang ihahalo natin sa kanya plus sugar. Ngayon po ay nakasalang na siya sa mahinang apoy lamang. Wow! Ito po yung bahagi ng ubi halaya na paghahalo. Ito po yung pinakang mahirap sa process niya. Kasi hindi niyo po siya pwedeng tigilan ng paghalo hanggang siya ay kumunat. Kaya po kailangan parati siyang hinahalo kasi yung ilalim niya po, yung ilalim, masusunog po yun pagka hindi niyo siya binaligtad at hinalo. Kaya patuloy po natin siyang hahaluin hanggang siya ay kumunat. At doon pa lamang po siya magiging okay kapag yung katulad nito, yung may hindi na siya, pagka ginanyan nyo siya at hindi na siya lumalaglag, so ibig sabihin medyo okay na siya. Ayan, medyo malapit-lapit na po siya na maluto. Medyo may kahirapan nga lang po ang paghahalo nito, pero kaya naman pong tiyagain dahil ito po talaga yung yung process ng pagluto niya. Kailangan na hinahalo siya ng mabuti at walang tigil na paghahalo. Sa ngayon po mga nasa 1 oras po itong hinahalo ko. So, oh my God! Medyo mahirap at makunat na. Ito po, sa ngayon po nakapag-ready na ako ng mga lagayan niya upang sa gayon ay maisalin ko na sa mga tub. Ito po, sa mga oras na ito nag-i-start na po akong magsalin sa tub at kung mapapansin niyo po, yung mga tub nilagyan ko ng mantikilya upang sa gayon po ay hindi siya gaanong dumikit doon at ganoon din po makakapag-add din po siya ng masarap na lasa sa ating ubi halaya. Wow! Alright, ngayon po ay naisalin ko na siya sa mga tub. Bali po ang ginamit ko ay tantiameter lang po. Maaring hindi po pantay-pantay yung dami ng bawat isa, pero lahat naman po sila is halos mapuno na doon sa tub na yun, kasi hindi ko na po masyadong pinadami pa yung tub dahil pang sarili lang naman po namin ito. So ayan po, kung mapapansin nyo ay medyo ipinapagpag ko or binabagsak ko upang sa gayon po ay lalo siyang sumiksik or maplat yung pagkakalagay nyo dun po sa tub.
Okay, sa ngayon po ay malapit na akong matapos. Ito po at finishing na lamang po. Naglalagay na lang po ako sa ibabaw ng mga mantikilya upang sa gayon po ay mas lalo siyang sumarap. At after nito po, papalamigin, then ilalagay sa fridge and ready to serve na po. Maraming salamat nga pala po. Gusto kong magpasalamat sa nanay dahil ito pong paggawa ng ubi halaya ay sa kanya ko po natutunan. Ngayon po na wala na siya ay maraming salamat po at kayo po ay nag-iwan sa akin ng isang magandang pag-prepare o paggawa nitong ubi halaya na pamana niyo po sa akin. Maraming salamat po Nanay Ludi at ito po ay maaaring maipasa ko rin po sa mga anak ko na gustong matuto ng pagluluto ng ubi halaya. Alright, Merry Christmas and Happy New Year to everyone!